I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga best. Ito, may good news tayo, okay? Nakikita nyo yan, European Commission. Di ba napabalita natin guys ay natanggal ang Pilipinas sa watch list sa money laundering. Ngayon naman mga kababayan, ang European country, European Commission. Ito, pakinggan po natin. Ika nga, basahin ko para kumpleto detalyado. Okay? Sabi po dito mga kababayan, matapos matanggal sa pandaigdigang watchlist laban sa money laundering noong February 2025, inalis na rin ang European Commission ang Pilipinas mula sa listahan nito ng mga bansang itinuturing na high risk o may mataas na panganib sa money laundering at terorismo. Di ba guys? You see? Pag ganito kasi, alam nyo, maganda ito. At least, hindi lang po mapapakinabangan po ng mga OFW. Siyempre, mapabalita ito sa buong mundo. Sa mga banyaga na mag-i-invest dito, talagang very comfortable sila. No? Kasama ang Pilipinas sa mga inalis sa listahan ng ang Panama, UAE, Jamaica at ilang iba pang, habang nadagdag naman sa listahan ang mga bansang tulad ng Algeria, Lebanon at Venezuela. Ayon sa European Commission, natugunan na ang Pilipinas ang mga kakulangan na itinuro ng Financial Action Task Force at napalakas ang mga regulasyon nito laban sa dirty money. Swerte natin guys, si Pangulong Marcos Jr. ang nakaupo. Paano na kaya? Pag iba nang nakaupo, babalik na naman, ganon. Ay, ewan. Kaya wag natin iluklok yung mga magnanakaw, mga kababayan, na walang ginawa kundi maglamyerda, no? At manira, no? Ayon kay BSP, Gobernador Ili Rimolana Jr., patuloy na binabantayan ng Bangko Sentral ang mga bagong banta upang manatiling malinis ang reputasyon ng bansa. Dagdag ng AMLA, inaasahan mas magiging bukas na ang mga dayuhang bangko sa muling pakikipag-ugnayan sa mga institusyon pinansyal sa Pilipinas. Di ba guys, social? Biro mo yan. Ang desisyon ng European Commission ay epektibo pagkatapos ng isang buwang review period ng European Parliament at Council. Wow, congratulations Pilipinas. Ayan Matapos tanggalin sa Global Money Laundering Grey List, Pilipinas inalis na rin sa High Risk Money Laundering List ng European Commission. Di ba social? Ayon sa desisyon ng Commission, hindi nakabilang ang Pilipinas sa kategoryang high risk dahil sa pagpapalakas ng mga batas at sistema laban sa money laundering at pagpupundo sa terorismo. Inihayag din ni Commission na nakapagtatag na ang Pilipinas at iba pang bansa ng mga legal at regulasyong balangkas na tumutugon sa mga tinutukoy na kakulangan ng Financial Action Task Force. Biro nyo mga beswa. Alam nyo guys, kasi pag magaling ang pinuno or ang isang pangulo, bihasa sa pamumuno, ito po ang resulta. Lahat po nakikita, no? Lahat binibigyan ng solusyon o inaksyonan, no, ni Pangulong Marcos Jr. Nang sa ganun mga kababayan, ang bansang Pilipinas, alam niyo, sa totoo lang, itong bansang ito, dami talagang ang mga turista na pumupunta rito, at ang dami rin natin mga OFW na nasa ibang bansa. At least pag nagpapadala ng money, mga malalaki, hindi na po magdalong isip pa, kumbaga dire-diretso na, no? So dahil dito mga bes, ako'y saludo kay Pangulong Marcos. Bakit kanyo? Sa kanyang pamumuno, leadership, talagang makita natin ang pagbabago. Guys, real talk po tayo, di ba? Nakikita natin ang pagbabago.
mga mataas na bilihin, ay talaga namang ito, yung bigas pa lang sa market, tingnan nyo sa commercial, rice sa market 36, 42 o 38. Ang mahal lang doon yung mga malagkit 50, natural lang po yun. Makita mo naman dito sa amin, sa mga baboy, yun natural, pangunahing bilihin. Wala tayong magawa pag walang supply, o di ba? Ganun pa man, abangan po natin ang mga karagdagang mga balita tungkol dito po sa sinabi po ng ng DA na bababa po ang kilo ng baboy sa mga darating na panahon. May video po tayo diyan, di ba? So dahil dito sa balita na ito, di ba? Good news 'yan. Siyempre ang Pilipinas ay makikita natin kumbaga malinis, no? At siyempre marami ding mga banyaga na pumupunta rito mag-invest lahat, no? So dahil dito mga base, para kumpleto detalyado, panoorin niyo po itong sinasabi ng PTV4. But before that, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Eto na. Inaasahang mas maraming investors pa ang magtitiwala sa Pilipinas at mas mapapadali pa ang pagpapadala ng remittances ng mga overseas Filipino workers. Ito ay matapos magdesisyon ang European Commission na alisin ang Pilipinas sa listahan ng high-risk countries pagdating sa financial crimes. Sa press release, European Commission, kabilang ang ating bansa sa mga delisted na dahil na rin sa Financial Action Task Force, partikular na pagdating sa pinaigting na monitoring. Ikinalugod naman ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. ang naturang desisyon ng European Commission. Sa ngayon, anya ay kinakailangan na lang kumpirmahin ng Parliament ng European Union ang desisyon na ito ng Komisyon. Matatandaan itong Marso ay nakaalis na sa grey list ng International Watchdog na Financial Action Task Force ang Pilipinas.